Meron din binabanggit dito si Ping Lacson na talaga nagamit daw po talaga yung pangalan ni PBBM. So sabi niya dito, saan na ba yan? Ito, yan. Sabi dito, Senate President pro tempore Ping Lacson confirms the existence of 100 billion insertion. So may 100 billion insertion talaga in 2025 General Appropriation Act, but said the kickbacks from the insertion were received by individuals misrepresented Ferdinand Marcos Jr. Actually, mabigat itong sinabi ni Ping Lacson, sa totoo lang. So, yung sinabi pala ni pangalan nito, ni Saldico, na 100 billion pesos, may insertion talaga. Di ba? Meron daw talaga. Pero, ginamit lang pala yung pangalan ni PBBM. So, dito na nga po papasok dito yung pamangkin niya ni Bersamin. So, kung may insertion talaga, okay. Siya. Actually, hindi ko pa napapanood yung video ni Ping Lacson dito. So, panoorin natin. Medyo intriguing to, Sige. Information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. Gusto na isingit pala talaga. Okay. But, yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Yan to, malupit pala to. Napapangalanan pa pala. So actually mga babayan, yung pag ganyang misrepresentation, hindi lang naman po kasi nangyayari po yan nung panahon ni PBBM. Matagal na po nangyayari yan. Pero wala naman po tayong nabalitaan na kinasuhan o nasitaman lang. Di ba? Sino bang pinakamalupit na misrepresentation dito? Si Bongo. Si Bongo, mga kababayan. Matindi po matindi po mag-misrepresent doon. So, alam niyo ba kwento kay Bongo? Lalayo kasi tayo Alam niyo kwento kay Bongo? So, ang mangyayari dito, mga kababayan ganito. Si Digong, pupunta sa pupunta sa police. Ito kwento sa amin, Ito yung balibalita sa amin, Pupunta yan sa opisina ng mga police, PNP, Kamkrame, o sa mga sundalo. Ang gagawin yan, syempre, meeting. Ang gagawin ni Digong, sige, promote kita. Lahat na pinakakuha ni Digong na ipopromote. Siyempre, tuwan-tuwa naman yung mga loko-loko, di ba? Tapos, pagdating ng mga pag hindi na nga pagdating na nga ng promotion na inaasahan nila, anong di-decide pala si Bongo? Di ba? Tapos ang ending si Bongo naman may bahala dyan. So, parang gano'n, parang baliktad ata, So, by the way, ang daming kwento na ganyan tungkol kay Bongo na nagmi-misrepresent dati kay Digong. Pero balikan natin to, So, sabi, ito daw yung mga pangalan na nag-misrepresent kay PBBM. So, sige. Undersecretary Adrian Bersamin. Ipamangkin nga ni Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now,
Yusek Trigib Olaybar. Yusek ng ng DepEd, di ba? Olayvar. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrake down, kasi nireview niyo yung kanyang notes, This is all related even to the appointment of Secretary Recto to be the Executive Secretary. As he is now the acting, I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigay niya ako ng kopya. 51.01. Okay. Oh. Ngayon, ang mangyayari pala dito, bunganga ni Saldico versus sa mga notes nga po ni Yusek Bernardo. So, ganun. So, ngayon pala mga babae, dahil nga po dito sa nangyari po na to, mukhang mas malaki po talaga yung chance na maging state witness nga to si Bernardo. Kasi mukhang siya talaga maraming alam eh. Pati yung 100 billion na hindi natin pinapaniwalaan na totoo pala. Pero ang hindi totoo dito, base po sa notes ni Bernardo, walang nakuha 25 billion si Presidente. Diba? I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personally hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. So dito pala sumabit si ES Bersamin. O, di ba? So gusto ganun pala nangyari. Di ba? Yan na kasi mga babae, kasi ganito yan eh. Takero, notes lang naman yun eh. Surat kamay lang yun. Hindi po ganun yun. Pwede pong pwede pong i-check ng ng forensic. Di ba? Yung order nga po ng pagsusulat. Kasi, syempre pag sabi mong notes, di ba, madali lang naman malalaman kung yung notes siningit lang o hindi eh. Di ba? So, actually, talagang ganun pala talaga nangyari, Ngayon, ang posibleng senaryo nito, di ba, naalala ko nga, di ba, nung sinabi nga po ni Boying Rimulya, na sa dami daw po na nag-a-apply bilang state witness, isa lang daw po yung posibleng makalusot. Di ba? Baka nga si Bernardo na nga ito. Kaya ako mga babae, hindi po talaga ako pabor na maging state witness din po yung mga yung mga diskaya. Kasi wala pong ganyang hawak ang mga diskaya. Tulad nga po nung mga hawak nga po ni Yusek Bernardo. Di ba? Kasi kumbaga ang diskaya sila na yung pinakahuli. Sila yung pinakahuling tumanggap eh. Ganun yung mangyayari dito eh. So, pero yung paano nag-flow yung transaksyon, naka-Yusek Bernardo pala talaga halos lahat. Kita nyo, di ba, sa sobrang lupit nga po ni Bernardo, pati si Bonoan, nasangkot niya. Na posibleng damay din pala si Bonoan. Hello po, Ma'am Dolly, hello po, yan. So, ito po yung ngayon, ito po ngayon ng ending ngayon. So, ako ko lang ang gusto ko malaman sa inyo, kayo po ba? Pabor ba kayo na maging state witness itong si Bernardo? Kasi mukhang sa kanya po talaga yung sagot eh. Tulo pa mag-apply sa Saldico ng asylum sa Netherlands? Wala pang balita ng ganun, pero posible niyang gawin yun. Oo. Kung nagawa ni Harry Roque, pwede rin magawa ni ni Saldico. Kung aprobahan. Di ba, hindi pa nga malino kung naprobahan yung kay Harry Roque, no? Di ba? So yan na, so at least ito naging honest dito si Ping Lacson. Di ba? Kasi 100 billion, totoo pala, no? Totoo pala yung 100 billion. Yan. So hello po kay Ma'am Joanna, hello po. Yan, so kayo po mga babae, ano po masabi nyo nga po dito
sa statement nga po ni Ping Lacson. Napaka-interesting pala ng ano na yan, no? Meron pa rin totoo sa sinabi ni Saldico. Di ba? Yan, so, yan. So, bati muna tayo. Hello po kay Ma'am Cheryl, kay Mr. X, kay Ma'am Joanna, kay PBBM at General Torre. Yan, may follower para si General Torre dito. Oh. So, hello po kay Becca Marquez. Hello po. Yan. Okay, si Faye Navio, si Aurelia Adema. Okay. Ayan, yan. So, saan ka punta? To the moon. Reyes Nargi, Margie pala. Oh. Jane Lianes. Oh. Borgonyo. Oh. Lanes yan, di ba? Lanes. Oh. Si Phoenix 17, tsaka si Reyes Margie. Okay, game.